Eh, Hello po, magandang umaga po. Magandang hapon po gabi na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po uli ako para magbigay po ng aking saloobin at opinyon. Dito po kay Alice Go. Alam niyo po nung araw, may narinig akong nagdidebate. Ang sabi po nung mahirap, ang batas ay para sa mahihirap. May sumagot po, ang sabi, hindi, ang batas ay para sa mayayaman at maimpluwensyang tao. Ganyan po ang pagkakasabi. Hindi pa ako maniwala noon. Bakit ganon? Sabi ko sa sarili ko. Pero ngayon po, sa panahon ngayon, sa edad kong ito, parang malapit na po akong maniwala. Kaya po, hindi ko po ito pong nangyayari kay Alice Go. Bilang isang Pilipino, ako po'y Pilipino. At sabi po ng teacher ko noon, I should know where I belong. And kailangan malaman ko kung ano ang nangyayari. What is happening to my country as a Filipino. Ito po sa sinasabing ang batas ay para sa ma-impluwensyang tao at makwarta at hindi sa mahihirap. Sa ngayon po ay parang kaya po ako very much concerned sa ganitong pangyayari, sa ganitong sitwasyon kay Alice Go. Kasi marami pong pera si Alice Go, sobra pong mayaman niya. Pag mayaman ka raw po, ay walang imposible. Basta marami kang pera, walang imposible. Yan po ay parang nangyayari na sa panahon ngayon. At para pong totoo naman, totoo nga siguro, tulad na lang po ng pag mahirap po, pag isa kang mahirap, kahit masama ng pakiramdam mo, aattend ka sa hearing. Pag mahirap ka, walang excuse, aattend ka. Pag mayaman, masama lang, sumakit lang ang ulo, kailangan na ng doktor. Merong house arrest, merong hospital arrest, pero sa mahirap po, wala namang ganun, walang hospital arrest, walang house arrest. O, kaya po, parang totoo po yung sinasabing ang batas ay para sa mayayaman at maimpluwensyang tao. Nung panahon po ni dating Pangulong Estrada, di pa house arrest po siya. Doon po kay Gloria Macapagal Arroyo, di po ba siya po naman ay hospital arrest? Di po pa, ma-influensya po silang tao eh. Pero sa mahirap po, kaya po ba yun? Pwede po ba yung hospital arrest? Pwede po ba yung house arrest? Di po ba? Hindi. Kaya, yung kasabihan na ho yun, parang totoo na. At malapit na po akong maniwala, parang totoo na nga. Tingnan niyo po, pati ito na nga kay Alice Go. Sipin niyo po, dahil makwarta, madaming pera si Alice Go. At pwede po pala yung pag magpanotaryo ka ng drive-thru. Ay, pag mahirap, hindi ho pwede mag-drive-thru kaya kahit masama ang pakiramdam mo, lumakad ka, pumunta ka sa attorney, humarap ka. Hindi po ba? Sana po ako yung naintindihan ninyo. Kasi po, yun po yung nakikita ko kasi, hindi ko po maiwasang hindi magsabi ng aking nasa puso eh. Di po ba? Tulad na lang itong nangyaring ito. Nakalpa si Alice Go. O, di po ba? Sinong mahirap ba makakagawa nun? Si Alice Go kasi makwarta siya, mapera siya, kaya nagawa niya yon. O, di po ba? O ngayon, nandiyan na po yung kanyang, nandito na po siya uli, nahuli siya. Narinig ko kay Banat Bay, bakit biglang happy pa? Saan ka naman nakakakita daw na inaaresto na happy pa? Ibig sabihin daw may nangyayari ng hindi maganda.
naririnig ko po yung, sabi po, napanood ko po kasi yung vlog ni Banat Bay. Isipin niyo pong pangyayari na yan. Ngayon po, biglang hindi na siya makaka-attend ng hearing sa Senado. Dahil parang nakakapagtaka, bigla siyang magkaroon ng warrant of arrest sa Tarlac. Na dati naman ay wala, ay biglang mahuhuli na bigla nang nagkaroon ng kaso sa Tarlac. Doon sa banban na kanyang pinanggalingan. Eh syempre, iba na mapera. Kasi sabi po ni Attorney Rene Bueno, napakinggan ko po yan ngayon, yun daw po yung mga taktika na daw po yun. Lalo't hindi nag-bail si Alice Go, yun daw po yung taktika na para hindi siya mapilit na umattend sa Senado. Yun daw po yung taktika na. At yun din po naman ang aking kutob. Narinig ko po yung kay Attorney Rene Bueno sa vlog niya ngayon, na yun po yung mga taktika na talaga. So talagang iba na mapera at iba na ang magagaling na abogado. Nagkataon hindi naman kasi abogado si Ontiveros. Hindi po, may abogado nga sila sa kanilang Senate. Ay tingnan lang po natin kung anong pang susunod na mangyayari dito. Kasi ito po ay aking sinusubaybayan bilang si Alice Go po ay isang mayaman. Ikinukumpara ko po doon sa kasabihan na ang batas daw po ay para sa mayaman at may impluwensyang tao. Parang ganun lang po. Kasi mahirap lang po, marami pong mahirap ang nakikita kong nakakulong. Eh hindi po ba ay pumunta nga po ng city jail, yung pong mga pigsa nagkakahawa na. Yung pong mga may sakit sa baga, TB, nagkakahawahan na. Pero wala pong naho-hospital arrest. Pero pag mayaman po, talagang sumakit lang ang liig, may hospital arrest na. Kawawa po talagang mahirap. Kaya po talagang napakahirap ng mahirap. Ito po yung akin lamang na sana po malakas naman po ang aking pananalig kay PBBM. Malakas po ang pananalig ko sa kanya na mahal niya po ang bansang Pilipinas. At sana po sa tulong ng banal na espiritu ay manaig ang katotohanan, manaig ang tama. Kasi nakakalungkot po, nalulungkot ako. Pero wala po tayong magagawa eh. Sabi nga po ni Attorney Rene Bueno, antay na lang po natin kung ano pa ang susunod na mga development. Antay po talaga ako. Ako po yung nalulungkot, siguro po nalulungkot na ngayon si Risa Ontiveros saka si Senator Gatchalian. Ang akin lang sana ay manaig yung kasabihan na the truth will set us free. Sana po manaig pa rin ang ating sa nangyayaring ito sa ating bansa. Sana po manaig pa rin ang lahat ng nasa Panginoon. At kasana kay dito naman kay Alice Go, masasabi ko, pinalala mo naman kasi ang iyong problema kung hindi ka na lamang umalis at hindi ka na lang, nag-stay ka na lang dun sa farm. Hindi ka naman mahuhuli doon. Ay pinalala mo pa. Pati abogado mo, paano paniniwalaan? Sabi mo, ang ginagawa mo, taliwas sa sinasabi ng abogado mo, nandito ka sa Pilipinas, yung pala malayo na ang iyong nahayon. Okay, tamo yan, Alice Go. Nangyaring buhay na yan. Pati si Sheila Go, na hindi naman mainit sa batas, naging mainit tuloy.
Pati si Cassandra Ong, na hindi naman binibigyan ng pansin masyado, ay ngayon ay hot seat na. Ay kung hindi ka lumabas ng bansa, hindi ka naman mahuhuli. Si Kibuloy nga, hanggang ngayon, hindi mahuli-huli, hindi naman lumalabas ng bansa eh. Diba? Wala akong nais ipabatid. Bilang isang Pilipino, very much concerned lang po ako. Talaga pong ako'y nalulungkot. Wala po akong may share kundi ipagdasal po, lalo higit po ang ating si PBBM, na sana ay hindi siya mawala ng lakas ng loob, hindi siya mawala ng pag-asa, hindi siya madala sa mga hindi maganda. Kasi baka syempre, alam niyo po, ang tao pag na-loss out na, ay jojoy na. Ganun po kasi ang kalakaran, di po ba? Sana po ako inyong maintindihan. Hanggang dito na lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.